The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Want to know about the latest in Filmec technologies and interventions? Discover the agency's research and development efforts on post-harvest and mechanization. Tune in to TechnoPeach on Air, Tuesdays, 11 to 12 noon, only here on Radio Agri 90.1. TechnoPeach on Air, making waves for bringing you the latest in post-harvest and mechanization, communicating technologies that matter to the farmers and fishermen. This is TechnoPeach on Air, making waves for Filmic Technologies. Broadcasting live from DZ Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa... Ayan, good morning to all our listeners online and on air. Welcome to the episode 15 of TechnoPeach on Air, making waves For for Filmic Filmic Technologies. Only here on Radio Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa partner na naman. We are your program host, Jonah Paulo. and Jatsu Baba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. Ayan, and we introduce ayan, technologies that matter to the farmer and fisher folk. Okay, again, you're tuning into TechnoPeach on Air, making waves for Filmic Technologies. Partner, sabi natin kanina, partner. Oo, Ay, natawa na agad oo. tayo. Bawasan natin ang Oo. pagtatawa. Yan. Oo, yan. Oo, kumusta? Ayan, okay lang partner. Last time partner, hindi tayo nakapag, Oo. radyo, Dahil no? meron tayong kabisihan sa office. Sa office. Pero the other week, we were able to talk about technologies about Coffee. Yung mga developed technologies ng Filmic sa coffee. Yes. So, kung inyo po na subaybayan ito yung mga, greenhouse na tunnel solar dryer. Yes. Okay, And tapos yung isa ay moisture meter. moisture meter, Yes, at yung isa oo. ay yung manual coffee pulper. Yes, So, sa mga yun. tungkol sa kape. Ayan. Oo. Gusto Ngayon, nating batiin. Oo. Ayan, syempre partner, hindi mawawala ang ating Director 4, Dr. Junicio G. At Alvindia. also si ating Director 3, Director Joel Vitator. And syempre ang ating Mancom partner and Exicom. Ayan. At ang lahat ng ating mga guards on duty, hello po sa inyo na nakikinig. May mga radyo sila partner. Yes, oo. Sa main gate, sa back gate, sa lahat ng mga lobby natin. At syempre yung mga utilities. And na- drivers. Oo. Yan, mga drivers natin na nakabiyahe ngayon, na nakikinig, naka-tune in sa Yes. ating radyo. Oo, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ayan. Syempre ang ating mga staff dito sa Filmec. Mga naka-travel man yan, partner, o andito sa ating opisina. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Ayan, syempre partner, bakit ba natin ginagawa itong programa na ito? Para ipakilala. Ito partner. Ang iba't ibang technology ng Filmec. Oh, yes. At syempre, baka ma-adapt nila or angkop sa kanilang pangangailangan. Ayan. Ang mga technologies na meron tayo dito sa Filmec. Partner! Ayan. Oo. Dahil kakamiting lang natin kanina at binubuo natin yung mga masasayang, kumbaga, para sa employees night. Nagpe-prepare na Oo. tayo. Kaya siguro na, Masaya oo. At syempre partner, sa pamamagitan ng program natin ngayon, malalaman ng mga impormasyon ng ating mga tagapakinig tungkol sa mga teknolohiya na pag-uusapan natin. And every time nag-uusap tayo about sa technology, they can get information from here. Kaya naman sa ating mga online viewers, if you are interested and you have questions, you can leave your comment on our live stream. Ayan, down on our comment section. And also sa ating mga listeners sa radyo, maaari kayong makabahagi sa ating diskusyon sa pamamagitan ng pagte-text sa 0962-119-7445. Ulitin natin, 0962-119-7445. Ayan. Nadoble naman na yung 4. 7445. Ayan. Okay. Ayan, syempre partner, ipopromote din natin ang iba nating social media accounts. Yes. Ayan, kung gusto nyo pong mabalikan ang ating mga episodes, ayan, meron tayong
YouTube account. Ayan. And meron din tayo partner sa X. Wow, social At Instagram. Ayan. I-follow po ninyo. Yes. I-type lang po ang Radyo Agri 90.1 FM. So, meron din tayong mga YouTube replays. Maaari niyong mapanood muli ang ating mga nakarang episode ng ating mga iba't ibang mga programa every weekend. Okay? Yes. So, i-type lang po, ulitin natin ang Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click like, share, and subscribe, of course. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest uploads natin. Yes. Ayan, partner. Na-promote na natin lahat. Ayan. For sure, partner, ay ready na at excited na ang ating mga tagapakinig sa ating technology na ipipitch today. Ano ba ang ating technology, partner? Siyempre, yan ang ethanol vapor releasing system in extending the shelf life of broccoli. Ang haba, no? Pero may mga, may mga clues na siya dyan, no? Yung extending the shelf life. Tsaka ethanol vapor. Okay. At broccoli. At broccoli. Lahat na pala. So, partner, ang ating techno feature for today, our guest for today, hindi na siya bago. Yes. Actually, first time na pangalawang beses may bumisita sa atin. Yes. No? At ito ang gusto natin, na bisitahin natin ng ating mga scientists, mga researchers natin, ng mas madalas pa. Siya po isa sa mga masisipag at dedicated na mga researchers ng Food Protection Division. At atin po siyang i-welcome si Ma'am Vicky Mesa. Hello, Ma'am. welcome back. Good morning. Welcome again. Good morning. Kumusta po? May gusto po kayong batiin. Isang magandang umaga po sa ating lahat at binabati ko po yung mga tagapakinig ng ating Radyo Agri 90.1 FM. Yes, ma'am. Ayan. At yung mga taga Food Protection Division. Ayan. Hello Ma'am Mia, hello. Susunod na po kayo, Ma'am Mia, dito. Sana makapanayan natin din si Ma'am Mia. Pero happy tayo na makasama natin ngayon. Si Ma'am Vicky. Thank you for gracing us this morning, Ma'am Vicky. Yes. Okay, pwede po ba kayong magbigay? Ayan. Siyempre, partner, nasabi na ni Miss Vicky ito, pero baka hindi nabalikan ng ating mga karadyo agri. Yung konting background po ng sa inyong ginagawa. po ninyo dito sa Filmek. Bilang isang researcher Yes, ng R&D. R&D. Yes. So ako po ay isang researcher ng Food Protection Division ng ating ahensya. At isa po sa mga tungkulin ng aming division ay ang makapag-develop ng mga technology na makakatulong na mapanatili yung kalidad ng ating mga ani, makatulong upang mapanatili yung mapahaba yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses ng ating mga ani, katulad na nga lang ng broccoli. Ayun. Ayan, ma'am. Meron na tayong backgrounder ng kung anong ginagawa ng mga taga Food Protection Division. Okay. Ayan. So, dako na po tayo sa ating topic for this morning. Ano po ba yung karaniwang, kasi about ethanol vapor. No, parang ang pinaka malapit na recall ko sa ethanol ay yung mga alcohol. Alcohol, partner. Oo. Sige. So, ano po ba yung karaniwang problema o hamon na kinakaharap po ng ating industriya para mapanatili yung quality and shelf life ng mga upland vegetables, specifically ng broccoli? Ang broccoli, oo. So kasi ang ating broccoli, kasi sa broccoli po tayo. Apo. Pagkatapos kasi nating i-harvest yan, madali siyang masira. So mabilis yung respiration rate niya. So mabilis siyang malanta. So ilang araw lang siya, mga 3 days, nagkakaroon na ng nagko-color change na siya. From mature green, yung green nagiging yellow na siya. So mabilis din siyang ma-degrade yung kanyang quality. Maselan, kumbaga. Maselan. So, pagka nag-iba yung color niya, mas nagiging mura na po ito. Mas mura na siya. Kaya sa palengke, no? Kaya,
medyo yellowish na agad-agad. Mabilis pala siyang magano. Ito pa naman, hindi tumutubo sa atin. Tayo mga nasa Central Luzon, no? Oo. Hindi tumutubo ang broccoli dito sa atin. Not unless, pwede yata yan sa greenhouse, no? Oo, partner. Pero, controlled talaga. Oo, controlled condition, pero hindi talaga. So, umaangkat tayo mula sa mga upland. Nandiyan ang Baguio. Benguet. So, pagdating dito, mga ilang hours po ba, nakasama po ba sa study niyo yan? Mga gano'n po katagal from yung farm to farm to market and then market to another market dito sa ating Matagal. Sa biyahe pa lang naman. Biyahe pa lang from Latrinid, Benguet to Trading Post, mga 3 to 4 hours Ayun, na yun. Depende kasi sa field pa siya manggagaling. Kung aabot po dito sa Kapatagan, mga ilang araw po itong 6 days na. Oh. O 8 a day na, isang araw na. Kasi ipapak pa nila, mga ganun. At kukolektahin pa po Kukolektahin nila. pa. Siyempre, para hindi malugi, partner, ang gasolina. Isahan. Ayun, ang tagal pala. Matagal na ang inaabot. transportation pa. Yes, transport. So, yun ang nagiging problema pala, partner. At sa ating mga listeners, ayan, nakikita natin yan. I'm sure yung mga namamalengke, nakikita niyo yan, no? Nag-yellow yung ibang broccoli na nakikita natin, Ayan. Yan naman po, sa kasalukuyan naman po, ma'am, ano-ano naman po yung mga pamamaraan o technology na ginagamit upang mapahaba naman po yung buhay ng ating broccoli pagkatapos anihin? May mga madaming technology naman na available. Yes po. So, merong tinatawag na hydrocooling, na kung saan merong yung malamig na tubig, ini-immerse nila yung broccoli. Tapos, para yung kanyang, yung field heat niya, yung init from the field, mabawasan. So, mabawasan din yung respiration rate. Okay. Parang nilulublob po siya, ma'am. Para sa malamig na tubig. So, merong ganong Medyo technology. laborious yun. Laborious. Ayun. So, yun po yung isa sa mga... Meron mga ganon, opo. Meron din naman yung refrigerated storage. Ito ba yung refrigerated. So, meron siyang temperature na 0 to 5 degree Dapat. Celsius. Binabantayan dapat. O sige, ma'am, mag-take me muna kayo ng water. Naalala ko lang, partner, nung bago-bago pa ako dito sa filming. Ayan, isa yun sa mga technologies natin, yung cold storage. Cold storage, yes. Oo, naglalagay tayo ng, alam mo yung mga, yung mga sa mga truck, yung parang gano'n, yung container. Container van. So, yun dun natin nilalagay, sinaset up yung ating mga cold cold storage. Pero iba naman, meron talagang malaking facilities kaya sa Benguet. Yes. Nung napunta na kami dyan. So, malalaki talaga yung mga facilities. And then, kasama sa system yung ref truck. So, yung pag-travel niya, malamig pa rin dapat. Ayun. Para ma-preserve yung... So, ganun siya. Yes, So, ma-maintain 0 yung to 5 degrees yung nire-require. So, meron ding modified atmosphere packaging na tinatawag, yung MAP. Ito may design na packaging na ito ay nakokontrol yung oxygen at saka carbon dioxide dun sa loob ng packaging. Para ma-maintain yung quality ng broccoli. So, mababang oxygen, tataas na yung carbon dioxide doon sa loob. So, merong regulator na yun yung modified. So, pangatlo yun. Yes. So, meron din yung 1-MCP na tinatawag, yung methyl cyclopropene. Methyl Propene. Cyclopropene. Yes. Okay. Ito yung isang compound na binablock niya yung action ng ethylene. Yung broccoli kasi nagpo-produce siya ng ethylene. Ito yung natural gas or hormone, plant hormone. Na ito yung responsible para mag-yellow yung broccoli at saka yung nagiging soft na siya. Yung gas na yun. Sa pagkahinog, kumbaga. Yeah, pinipigil ng 1-MCP. Pero ito ay may design din. Kailangan sealed yung chamber o kaya yung isang area. Ano pong application nun? Ni-spray po ba? Gas. Magiging gas siya. Actually, powder siya pero in contact with moisture, magiging gas. Nagiging gas. So, pinupuno yung area. Ganon. 1-MCP. I see. Yan. Okay. So, Yung mga apat
Hindi po ba harmful yun, ma'am, sa mga tao pag nalalanghap? Okay naman siya, effective naman. Kaya lang, siguro sa atin, kailangan yun yung medyo costly kasi. Ay, Yan. okay. So, madami yung mga yun, oo. Marami Magaganda pamaraan. naman yun. Effective naman siya para ma-extend yung shelf life at saka yung ma-delay yung Pagka-yellow. pagkasira, no? Pagkasira. Oo, pagka-decay. Kaya lang, syempre, medyo costly, medyo technical din. Gusto nating i-address yung ating mga small, medium producer ng broccoli. So, hindi nakakailangan din ng isang technician to prolong yung shelf life sana. Usually, ilang days po yung mga methods na ito? Yes, ma'am. umaabot Tumatagal. Napaprolong yung shelf life. Hindi siya nag-yellow agad. Matagal din. Naabot ng more than 10 o 10 days. Around 10 days. 10 days. Okay. Ayun. So, yun pala yung Oo, kumbaga partner na ibabanad sa mga market. Ayan. 14. Kahit papano. Fresh pa din. Fresh pa. Oo, sa mga Yun nga lang, supermarket. costly and very medyo technical gawin. Thank you din. Okay. So, paano po naiba dito yung inyong itong Filmec develop na ethanol vapor releasing system? Ayan. Kumpara dun sa mga nabanggit nyo na 4 na methods or should we say traditional na methods or yung prevailing methods na ginagawa sa post-harvest preservation ng mga broccoli. So, paano po naiba itong ethanol vapor releasing system ni Filmec? So, itong ethanol vapor releasing system, tawagin natin siyang EVRS. Ayun, may nickname. Okay, EVRS. Nickname niya EVRS. Ito naman kasi ay ginagamitan ng food grade na ethanol. So, ito ay tinatawag siyang generally recognized as safe or GRAS. Ito ay inapprove ito ng US FDA ng Food and Drug Food and Drug Administration, US FDA. So ito ay itong ethanol na ito pinapa-absorb sa non-toxic na silica gel. Silica gel. Silica gel. Para siyang magiging, nakikita niyo yung mga meron sa sachet. Yun. Yes. Diba sa mga food? Mga beads. Oo, yung parang mga beads. Silica, ipapa-absorb yung ethanol doon. Okay. Tsaka natin ilalagay doon sa pack. Nakapack. May packaging din ng broccoli. Ano po yung pag-pack nito? Naka-box po ba siya? Packaging material, parang plastic. Okay. Supot. Isasama dun, ma'am. Isasama doon. EVRS na to. Ito kasi ay merong antimicrobial effect. So yung pag-build up ng microbio, ang fungi, ng yeast, napipigil niya. Then napipigil niya yung natawag dito yung napipigil niya yung ethylene. Yun yung nagpo-produce ng ng yellow. Nag-yellow. So yun yung niya pala. So para siyang sa mga sapatos nga yung may nalagay na sila. Parang packet lang siya, partner, na maliit. So, and then, gaano po katagal ito na napoprolong yung shelf life ng broccoli? Yung based doon sa laboratory experiment na ginawa namin, nag-extend siya ng hanggang 7 days. Up to 7 days. Up to 7 days. So, nung nakita namin na effective siya, ginawa namin siya sa field testing. So, nagpunta po kayo sa nagpunta kami sa, may kausap kami na producer ng broccoli. Then may kausap kami na cooperator, yung sa, ang tawag dito yung, sa supermarket. Ang pumayag ay yung Magic Mall. Doon sa Ordaneta. Yes, yun, pumayag sila na mag-display tayo doon ng broccoli. Yan. So, final test namin doon. So, from Benguet, doon kami nag-set up. Yan, nilagay namin yung 1 kilogram ng broccoli na kapak. Nilagay namin yung nakasachet. So, dinala namin doon sa cooperator natin. Dinisplay natin. Alam niyo po yung, yung sa vegetable compartment, fruits and vegetable
Dun, okay po. Section ng yun, ng supermarket. supermarket. Parang doon po nyo binaba. Okay. So, tinry po namin i-observe doon una hanggang 7 days. So, nakita namin maganda pa yung quality compare doon sa control. In-extend namin siya hanggang 10 days. So, nakita po na hanggang 10 days, maganda pa yung quality. Na-preserve partner yung quality. Ayun. Bali sa isang pack po ng broccoli, ilang kilo po? 1 kilogram. 1 kilo sa isang... Sa isang, may dosage kasi siya. Paano po yung concentration? Meron siyang 100 gram na silica gel. So, meron 50 ml na ethanol vapor. Ethanol. Liquid po yun. Ina-absorb siya ng silica gel. Ayun. So, yung pag-absorb po nito ay ginagawa po muna bago ilagay sa... Opo. O hindi po siya pinagsama. Kumbaga treated pa, may process pa yun, May partner, na process hiwalay. Opo, Gano'n hiwalay po katagal siya. po ito ginagawa? So, ilang oras siya na nilalagay yun? Ilang oras? Mga 6, 4? May preparation. May preparation. Hindi ko ma-recall. Yan. So, nilalagay siya doon. Pag nakita na na-absorb na yung ethanol. Opo. Pwede na siyang gamitin. Opo. Ano po yung pinakasupot nito? Yung bago niyo po ilagay doon? Meron siyang, yung unang supot niya, permeable. Yung isang supot, permeable. Okay. Para yung gradual yung pag-diffuse nung ethanol. Ayun, Pero yung second nare-release layer din. niya, yung outer niya, yung non-permeable. Para hindi lumabas yung liquid doon sa Ayun. hindi siya maihalo doon sa Product. Ayan. Kumbaga partner, Yan. nakapacket. Opo. Ayun. Okay, so ganun pala siya nag-work. Yes. So lahat pong ng mga dinadala nyo dun sa field, gagawin nyo po muna sa laboratory or pwede po itong gawin na sa field na rin? Sa field Yung na. mismong ilalagay. Sa field na po yun. Pwede nang mag-set up Pwede doon, na. ma'am, ano? Opo. Sinet up na po namin sa field. So 100 grams, sabi niyo po Yeah, kanina. 100 grams. Tapos ilan po yung mismong ethanol? Ethanol, Yeah. meron siyang 50 ml. 50 ml So, sa yun yung isang kilo. 100. So parang kalahati. 150. Yes. Yeah, yun yung kaya niya. Yun yung holding capacity kasi nung silica gel. Silica gel. Sa isang kilo, partner. Ha? Kasi Ilang piraso ba ang isang kilo, ma'am, na? Depende sa laki. Merong 2, 3 Ay, pieces. So in kilos lang siya. Hindi siya pwede ma'am na... Hindi siya in kilogram lang po siya. Ayun, parang konti-konti pa lang. Or dahil 2 to 3. ano pa lang po ito? Testing. Yan, opo. Testing Dahil pa lang. yun ay ginawa namin sa field test kasi. Ayun. Ganun pala siya daw nag-work. Yes, partner. Bali, ma'am, nakapag-test na po kayo, malakihang bulto, ma'am, ng mga broccoli? O hanggang 2 to 3 pa lang? Ganun po. Naka-display lang siya doon sana. Parang readily available na sa market. You know? Yung pupunta ka doon, bibili ka na siya. Bibili ka Pwede na. na. Ganun. Oo. Ayun. Ayan, base naman po, ma'am, sa pag-aaral o observation, ma'am, gaano naman po ka-effective itong system na to? Sa tingin niyo, ma'am? Sa pagpapahaba. Kasi nga po, di ba, tinry nga po namin sa laboratory, then dinala po namin siya sa field, sa field test, yung dinisplay nga po namin doon sa supermarket. So, inabot po siya ng 10. Yung quality po niya, yung kanyang greenness, yung firmness. As if kakaani po ang Yeah. itsura. Ayun. Maganda pa siya hanggang 10 days. Mahaba-haba rin yung partner na naka-display. Kumbaga, competitive siya versus yung 4 methods na naunang nabanggit. Opo, ma'am. Kumpara. Yeah, opo. Competitive po siya. At mas mura po ba yung setup nito, yung preparation, kumpara sa mga nauna? Mas madali pa yung Mas setup. madali pa. Ayun. Pero syempre po, kailangan din talaga ng temperature. Siya. Di ba sa display area siya, ang Ay, temperature po doon ay 13 degrees Celsius below. Ayun, sa vegetable Opo. corner, Opo. fruits and Fruits and vegetable vegetable corner ng mga corner. supermarket. Hindi sa room temperature, syempre iiba rin po ang epekto. Opo. Mas siguro Kasi 5 days na ito partner. So, Nagbabawi meron pa din. siyang cool condition habang meron pa po siyang ethanol Opo. vapor. Ngayon, May hindi po component. nyo nasubukan na, kunyari, palengke. Palengke Wala set mga up. freezer, no? Yes, Walang partner. mga Yan.
mga chiller, no? So, paano po pagka mga gano'n? Meron din kayong sample sa palengke? Tinaray po namin doon. At na-observe po namin na hanggang 3 days. 3 to 4 days lang, na siya. Dahil nga room temperature, kumbaga medyo mainit, partner. Mabilis. 2 to 3. 3. So, pagka po nandun siya sa mga supermarket or mall, nakasupot po ba siya? Or Nakasupot po siya. per kilo? Per kilogram, opo. Okay. So, naka-display siya na nakasupot, tapos nasa loob yung At may yung silica solution. gel. Opo. Ano Naka-package. po yung maximum na kayang i-contain nung solution po niya ng Yung kasing 100 grams na silica po ay kaya niya lang ng 50. Kasi yun yung dosage na inaral doon sa... yung sa you mean yung 50 na ethanol. 50 Opo. ml. Pero ma'am, yung pong, kunyari yung dami ng broccoli, hanggang ilan po yung kayang i-contain nun? Pag hinalo mo siya dun sa supot ng broccoli, ilang broccoli yung kaya? Hanggang ilang kilo? Kasi ang dosage lang niya, yung silica gel po na yun, ay naka-design talaga sa 1 kilogram. 1 kilo lang. 1 kilogram. So, meron tayong plan to scale it up, gano'n? Medyo lakihan yes, sa susunod. Tingnan natin. Kasi ang sana natin, testing pa lang kumbaga. field kasi yun, baka pwedeng i-pilot test. Pero baka same, kasi yun yung nakita na effective. Kung ito po ay i-adapt halimbawa sa future ng ating mga nakikinig, syempre yung mga traders na siguro ito, no? Pang-traders, Yung mga cooperative na nagdadala from upland to lowland. Magkano po kaya ang aabutin sa isang, kunyari kada isang solution sa isang kilo na broccoli, magkano po yung maaaring ma-incur na gastos. Kinumpit namin yun, nakalimutan ko ata. Pero sure naman, mas mababa, ma'am, kumpara sa mga traditional. May range po ba? May range. Mga ilang Prevailing. Parang, hindi, per ano po kasi, yung per ganito, per sachet. Maabot naman siya ng parang 100 plus. Yung kinumpute namin, kailan pa yun? Iba ng ma'am, nag-update na. Magdadagdag lang ng kaunting Pero compare naman po ng kaunting, magdadagdag talaga ng kaunting presyo. Yes. Papatungan, kumbaga, ma'am. No? Pero yun naman pong na-extend. Di po ba? Na-extend naman siya for 10. Bawi naman. Mababawi naman. Okay. Kasi ang price, pagkakaiba po kasi yung price, di ba, from anong tawag niya? Farm gate price. Yes. At pag nandun na sa supermarket, medyo may patong na yun. Price na siya. Ayan. Sa epekto naman, ma'am, sa lasa, ganun, ma'am, sa kulay or yung nutritional content ng broccoli, may pag-aaral na po ba tayo, ma'am? Or na-try na po natin kung nag-iiba po siya ng lasa? Naman po, yung tungkol sa lasa naman, wala naman po kaming na-observe na foul odor. Kasi yung dosage niya, naman sa... Angkop naman siya. Yung kulay, yung nutritional content naman ng broccoli, tinry din po namin siyang ipa-analyze. Yung kanyang beta-carotene, yung vitamin C content, ay okay naman siya compare doon sa anong tawag dito, yung naka-expose tiningnan po namin kung meron bang malaking difference. Kumpara sa walang application. So wala naman siyang okay naman, na-preserve naman yung kanyang vitamin C content. Ang kinuha po kasi namin vitamin C content at saka beta-carotene. Ayun. Wala namang kaibahan. Okay, so na-preserve yung mga nutrients. Nutrient. Hindi po ba siya magiging prone kung nakasupot? Ano po ba siya, naka-plastic po siya na nakatali or nakatali siya. Yung kasing hindi po siya sa loob, may nagmumoist. Moist din siya. Meron din. Kaso moist. deep pero yung close na close kumbaga. Yun naman kasing packaging niya, anti-fog. Yun ano pong yung specific niyan? Mga merong polyethylene ba yan na
Oo. plastic, yung plastic. Anti-fog ang tawag doon sa kanya, PPE. Yung plastic mismo. Hindi basta-basta cellophane, partner, ha? You mean, ma'am, yung supot ng broccoli o supot ng ano? Supot ng broccoli. Ayun. Meron siyang anti-fog din. Anti-fog tawag doon. Anti-fog. Nabibili yun sa market, ma'am. Meron siyang So, hindi siya nagmo-moist. Kasi nga, pag nag-moist, baka po naisip yung baka, respiration. Yes yung po, mas kanyang medyo mag-ano siya yung malusaw. Malamog, kumbaga. Malusaw. Kasi Ayun. tubig yun. Yan. So, hindi na nape-prevent pa din yung gano'n. Nape-prevent pa So, din. nako-control yung ano sa loob. Yung ano ba tawag? Atmosphere sa loob. Using yung Anti-fog. silica gel. Okay. Okay. Atlas anti-fog. Meron siyang anti-fog. So, ano saan niyo po ito nakikita na applicable? Sino po sa value chain yung pwede nating ma-attract na adapter nitong ating ethanol vapor releasing system? Nakikita ko dito yung meron kasing mga group na mga nagpo-produce pa rin, mga producer ng broccoli. Diba? May cooperative, may association na talagang nagbubuo natawag dito, sila mismo yung nagdi-deliver doon sa Samahan. sila mismo yung nagbabagsak ng vegetable doon sa supermarket. Mga high-end. Yun ang target nila, partner. Yun yung target po. So, pwede rin siguro yung mga mismong traders din, ano? Mismong traders pwede rin po ba or- yun sa mga, sa mga supermarket, ganyan? Opo. Oo. Do you recommend yan, ganyan? Oo, kasi kaya nga ngayon, ito kasi ay field test pa lang siya. Gusto sana namin itong i-pilot test. Kung meron sanang gustong mag-adapt, Ayan. para ma-assist sila, willing po Willing po ang tayo. Ang opisina. Ang opisina. Ayan. Yun. Nananawagan tayo. Yes. Nananawagan tayo sa mga listeners natin. Kung meron nakikinig ngayon online, kung may nakakasubaybay sa atin online, we are calling out yung mga friends natin, mga mahal natin mga upland farmers dyan sa Benguet area. Benguet, Oo. madami po doon. Sa Benguet, Mountain Province, kung sino man po sa inyo mga nagpo-produce ng broccoli. Baka ayan. interesado kayo. Oo. Kung kayo po ay nagpo-produce nito, ay pwede po makipag-partner. Sumulat lamang po sa amin pong Director, Dr. Janisha G. Alvidia, Director 4, at isend po yan sa ating email address na od@filmec.gov.ph. OD as in Maliliit lang to, lowercase lang to. Omega and then DI. DI. Ano ba yun? Delta. Delta. Okay. OD at Filmec, PHILMECH.gov or gov.ph. .ph. Ayan. At ipahiwatig lang po ang inyo pong interest. Hindi naman po kayo gagastos dito, tama po ba? Magiging parte po ito ng project po na okay. So susupply po sa inyo ng Filmec yung mga ethanol vapor releasing system na ito, and then you will be part of the study. So Part kayo ng success, kumbaga. At pwede kayo mag-input dahil ito magiging kung mangyayaring pilot testing, pwede kayo mag-input bilang cooperative. Yes. So kung ano yung nais nyo, preference nyo, lakihan yung capacity, o kaya naman Yung concentration. gumamit ng ibang container, ganyan, so, anything like that. Yes. Na basta ang goal nila Ma'am Vicky na ang Filmec ay maging kapaki-pakinabang sa inyo, at at your end, you can do it. Kasi pagka DIY ang mga technologies, katulad ng ganito, mas highly adaptable yan. Yes. Ating Kayang-kaya nila, kumbaga, yes. partner. Tsaka partner yung mga millennial na ngayon. Kasi Gen Z medyo nag-aaral pa iba eh. Pero mga millennial na yung mga farmers ngayon, so they can use yung ganitong technology. Siyempre naman kasi medyo vulnerable yung mga ganyan eh. Madali silang masira, ganyan, very prone sa pagkasira. At ganyan naman po yung ginagawa natin dito sa Filmec. Yes. Yung post-harvest natin na handling, we ensure na hindi siya maging losses kung hindi maging gains para sa ating mga farmers. Dahil ang end goal natin, partner, ay mapataas ang kita. At saka yung quality of life ng ating mga farmers ay ma-improve. So if you're interested again and you're listening, if you're a cooperative producer or a trader from the upland areas, if your guys are listening, kung meron po taga upland areas na nakikinig or meron kayong connection with DA, whoever,
is listening. So feel free to send this video or share this video, this live stream sa kanila. Yes. At pwedeng balikan, partner, sa ating YouTube account. Oo. So, yun po. Yan. Basta po, mag-email lang po kayo sa amin and then we are very willing, Ma'am Vicky. Yes. Tama? Yes po. Ma'am Vicky is very willing to help us sa undertaking na ito. Yes po. Ayan. Ayan. Thank you po. Ayan. Bago po tayo magtapos, Ma'am Vicky, ayan. Ano naman po yung mensahe nyo o rekomendasyon natin sa ating mga magsasaka o post-harvest handlers? Siyempre sa mga broccoli, ano Sa natin. mga Growers. growers nga, opo. Growers. So yun na nga po, gusto natin na mapababa yung kanyang post-harvest losses, mapataas yung kanilang kalidad ng quality na kanilang napoproduce, at syempre, mapataas din yung kanilang kita. Yes. So pwede po ito. Kasi ito ay environment friendly. Ayun. Mura siya at madaling gamitin. Yun. At syempre, akma ito sa mga small, medium growers na gustong gumamit. Yun po. Ayun. Pa ba? Tumatak sa akin, partner, yung environment friendly. Oo, dahil yun ang isa sa goal natin dito sa Filmic, partner, na mag-generate ng mga technologies na nakakatulong din sa ating kalikasan. Baka may potential din to, partner, and Vicky, no? Sa ibang katulad ng cauliflower. Naisip natin, baka Sa Yes. tomato. o tomato. Tomato. Yung mga talagang short ang shelf life. We can improve them. Ayan, ang daming potential. Ang dami. Another potential technology from our food processing division. Because Food lagi protection. na lang nakikita, food protection pala. Iba pala yung processing. Food Food protection. So, that's how they protect our Yes. food. The food of the nation. Yes. So, actually, konting trivia, si ating Director 4, he came from the FPD, no, the Food Protection. Oh. Our Director for Assets. No, Yes, for si Sir Extension. Jong. Oo. Sir Jong is Sir also. Jong. And Director Deputy. Yes, No. oo. Oo. Nandyan, partner, galing dyan ang mga brilliant nating mga Yes. scientists. So, mga food protectors natin sila. So, Food Filmic is really in protectors. good hands, Yes. no? Really prioritizing, protecting our food. Of course, to secure the food of our nation. in the Yes. future. So, maraming salamat po, Ma'am Vicky, for Yes. gracing us today. And we learned another, maganda na technology Oo, intervention ng Filmic. Hindi lang po ito hardware, hindi lang hardware ang ginagawa ni Filmic. Meron ding mga ganitong technologies that can be adopted by our farmers and pwede maging DIY in the future. Yes, Pagka systems. na-finalize nila yung Oo. pilot testing. Yes. So, we hope to have a collaborator soon, no, with FPD para mangyari po yung Maging full-scale possible. Yes. pilot Yes. testing natin. Ayan. So, Baka may gusto pang batiin si Ma'am, Ma'am sige, Vicky. bumati kayo, asawa Oo. nyo, pamilya nyo. Ay, nakabati na yata. Ay, sige. Ulitin niyo, ma'am. Yes, ma'am. Pag-isabihin Pagkakataon niyo na po ito. Oo, yung nakikinig po dyan, yung aking husband, at Ayan. saka yung anak si Denise Faith, tsaka si nanay at saka si tatay. Dito ako sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmic. Mga Artista office na. mates po. Mga office mates. Mga Isa-isahin nyo na, ma'am, Ay, sila. Baka madami magtampo, po ma'am. nila. Ayoko, baka madami. Namiss ako. Sige, ma'am. Go lang. Take Sige your lang, time. ma'am. Taga Opo. Food Protection Division at sa lahat po ng taga Filmic, Ayun. family Filmic. Binabati ko po kayong lahat ng isang maganda at mapagpalang araw. Okay. Baka may so, magtampo daw, kumbaga. Isa-isa. Maraming salamat, Ma'am Vicky, at sa mga Yes po. nakinig today, nakasama po natin on air and online. We thank you for joining us on our 15th episode, and we hope to give you more of our technologies, innovations, and systems here in Systems. Filmic, so you can learn from Filmic at makita nyo yung bakit nag-exist Ang aming agency. ahensya. As an RDE, or Research Development and Extension Institution or Agency. So this has been your program hosts, Jonah, and Jet, for Technopeach on air, making waves for Filmic Technologies. We'll see you again next Thursday. Tuesday, partner. Sorry, Tuesday Oo. pala. Wala ako sa araw natin. Next Tuesday, only here on Radyo Agri 90.1 90.1 FM. Kasaganan para sa bayan. Bye! Bye!